kakayanin, kakabsat. God is good. Maraming nayo jay presensya na. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 20. 1 Samuel. There was a certain man from Ramathaim, a Sophite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Toho, the son of Soph, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah, and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year, this man went up from his town to worship in sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas has two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portion to the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord has closed her womb. And because the Lord has closed her womb, the rival keep provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Once, when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on the chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord, and she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery, and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give to him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth, or Eli. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Thank you for your guidance and your protection, and all the blessing for our health, and even our daily routine doing, God Lord, for our lives, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos, dahil isang malaking pagkakataon na naman, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, narito po kami. Yes. Nagtipon-tipon, Panginoon, dahil sa inyo. Ikaw lamang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Pero, Lord, bago ang lahat, saliksikin mo ang bawat puso namin, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa oras na ito, Panginoon. Cleanse us, Father. Lahat po ng bahid kasalanan na meron kami, Panginoon. Hindi po limit sa iyong kaalaman, Panginoon, aming pagkakataon.
Kaya sa oras na ito, humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay linisin mo upang sa ganon ang banal na Espiritu ay malayang magtrabaho sa aming lahat, Father. Tinataas namin ang iyong banal na salita, Panginoon, na ito ay isang butil at magbunga sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hinihiling po namin, Panginoon God, na magbibigay gabay sa aming inspirasyon sa araw-araw, Panginoon. Dahil napaka-importante, Panginoon. Ang Lord God, lumalapit sa iyo. Panginoon, sa araw-araw, meron mang kaming problema o wala, Panginoon. Ikaw ang siyaming sandigan. Ikaw ang aming natatakbuhan, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo yung banal na Espiritu at yung presensya ang siyang manguna sa gawain na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The title of our topic for today is how to open up our soul to the Lord. Paano natin ilalapit ang ating puso sa ating Panginoon. This is the story in the lines of Samuel. Alam natin na si Samuel ay anak ni Hannah. She's a miracle baby. Si Ana ang ina ni Prophet Samuel. Ang dakilang propeta sa panahon ng paghahari ni na Haring Saul and David. Si Samuel ang nagtalaga sa dalawang hari ng paghahari ng dalawang hari. Si Saul ang unang hari ng Israelites sa panahon ng Lumang Tipan. Ang pangalawa ay itinalaga naman ng ating Panginoon si David. Alam natin ang buhay ni Hannah na siya ay baog. Siya ay pinagkaitan ng pagpapala ng Diyos at sa isipan ng isang tao sa panahon na yon, mga kapatid, ang anak ay kayamanan. Lalong-lalo na kung sila ay maraming anak na lalaki. Walang silbi yung mga babae sa panahon na yon, mga kapatid. Ang pagpapala noon ng Diyos ay sa mga anak. Kung kaya't ang isang babae, kung ito ay hindi niya nabibigyan ng anak sa asawa, ay parang pinagkaitan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit, tignan po natin ang buhay ni Hannah, kung paano siya lumapit sa ating Panginoon. Gaya rin natin, mga kapatid, hindi man kagaya sa problema ni Hannah, marami po tayong mga kabigatan sa ating mga buhay. Una nating gawin, mga kapatid, how to open up our soul, our heart to the Lord. Number 1, syempre, by opening our problems to the Lord. Amen. Paano malalaman ng ating Diyos kung tayo ay lumalapit at hindi natin sinasabi ang ating hinaing, ang ating kabigatan sa Kanya? Kaya una pa lang, mga kapatid, malalaman na ng ating Panginoon kung ano yung mga problema natin. Ano yung problema ni Hannah? Sa verse 5b, the Lord closed the womb of Hannah. She was barren. At ano ang kinakailangan niyang gawin o daanan bilang resulta ng kanyang pagiging baog? Mababasa po natin ito sa verse 6 and 7. And because the Lord closed her womb, her rival, siyempre dalawa silang asawa ni Elkanah. Pero mahal na mahal ni Elkanah si Hannah. At ito,
May mas. At ito ay repeated, nangyari ito sa panahon ng old tribes si Jacob. Abraham. Abraham. Si Abraham, Si Sarah. Si Sarah. At saka si Bautin siya Hagay. noon. Nagkaroon siya ng miracle baby. Si Isaiah. Kung kaya't ang mga bagay na ito na inaisulat sa Biblia dahil may pagpapala. Yung sinasabi natin na walang silbi, yung babae na bao, meron po. Amen. Meron at meron siya ay pagpapala. Binigay ito ng Diyos na pagpapala, Yes. mga kapatid. And whenever Hannah went up to the house of the Lord, Penina, her rival, provoked her till she wept and would not eat. Kan-kanayon na nga kutyan, isuna. Kan-kanayon na nga sursurunan. Siguro tibagbaga ng uray mamin ano ka, nga umuli nga mapan di ta templo ni Apo Diyos. Awan sirsirbin. Mukuna na siguro ni Penina. Paano naman tumugon si Hannah sa kanyang problema? Gaya din natin paano tayo tutugon sa mga problema natin, mga kapatid. Pero kay Hannah, nang dahil sa problemang ito, lumapit si Hannah sa Diyos. At ipinulalas niya ang saluubin niya. Mga kapatid, bagahanan o niya tinagyan, iti puso na. Kasa no nga maamuan niya po Diyos. Nuhan tayo nga ibaga, iti dadagsan, iti puso tayo. So nga masapol, nga daytoy kat bukas. Isa o tayo, awan ti ilamang tayo, kinaapo. Umaasa si Hannah na magkakaroon din siya ng kasagutan sa kanyang problemang ito, mga kapatid. Na alam niya ang Diyos ay hindi bingi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa araw-araw ba naman na kinukutya ka ng iyong rival? Ano ang mararamdaman mo kung lagi kang kinukutya ng rival? Kay Elkanah. Kung kaya't mga kapatid, sa problemang ito ni Hannah, na lagi siyang kinukutya at laging hinahamak ng kanyang rival na si Penina, na may 10 anak si Penina kay Elkanah. Nagado. Puro daw. No agad-adal kami, datay pa lang yung Old Testament. Dagitoy nga Israelites, nagbak ng dati anak, iti panawunda. Mapay nga, kaya dati lalaki. Gamin, isuda, ti frontliner, nga ibaon, iti gubat. Ti muyo ti Chinese. Kaya dati anak na lalaki. Taslada nga ito, turing da ito'y nga mas masahol pa sa gold in silver. Taon-taon, umaasa siya na sasagutin ng ating Panginoon. Umaakyat siya sa templo ng Diyos at nag-aalay ng handog si Elkanah para sa Diyos. Lahat sila ay umaakyat sa templo, mga kapatid. At pagkatapos ng pag-aalay ng handog, ay nahati-hati ito ni Elkanah sa kanyang 2 asawa. May portion kay Penina at sa kanyang 10 anak. May portion Pero ng Hannah. mas marami, Double portion mas maganda yung portion kay Hannah. ni Hannah. Double portion ang ibinibigay niya. Unfair, di ba? May sana nga mga nagadado. Halos abakin na
Apay makan-amin ni Pinina dayto, double portion. Hana. Pero mga kapatid, sa araw-araw na kinukot siya ng kanyang karibal ng mahabang panahon, ito ay apektado na siya, naiirita na ito, at sanhi rin ng hindi niya kumain at hindi nakakatulog. Lagi siyang malungkot, mga kapatid. Nagiiyak lagi, araw-araw. At ito ay nakikita ni Elkanah. At tinanong niya bakit siya umiiyak. Sa sitwasyon na kalagayan niya ay hindi naman niya ginusto ito. Bakit? Ginusto niyo ba? Ginusto ba ni Hana na maging baog? Hindi. Hindi niya ginusto ito. Ito ay nagkataon lang, mga kapatid. Sa mga problema natin, sa mga sitwasyon na nagkakaroon tayo ng problema sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating mga nararanasan, na katulad kay Hana, na sa ibang sitwasyon nga lamang. Mga problema o pagsubok na nararanasan. Na ang tagal na, para nga bang wala ng pag-asa na malulutas pa ang mga problema ito, mga kapatid. Minsan, mga problema na wala ka ng kakayanan o wala kang, hindi mo hawak ang problemang ito na masusolve mo. Sa isang panalangin lang ay ibibigay na ni Lord. Merong pagkakataon na yung panalangin natin sa ating Diyos ay agad-agad ay binibigay na. Sinasambit pa natin o inilalapit pa lang natin na wala pang ibinibigkas sa ating mga bibig, nandyan na yung kasagutan ng ating Panginoon. Amen. Pero si Hana, matagal na panahon, mga kapatid. Ito ang kanyang desire, kahilingan sa ating Panginoon na magkaroon siya. Kahit isa man lang na anak. Kaya mga problemang ito na dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid, na gaya ni Hana na sobrang apektado sa emosyon niya, sa kanyang physical, ganon din sa atin, mga kapatid. Kung ang problemang ito ay napakabigat, napakatagal na panahon na ipinapanalangin natin, pero walang kasagutan. Problema sa relasyon, sa mag-asawa, wasak na wasak. Relasyon sa mga anak, relasyon sa jowa, relasyon sa kaibigan, o sa mga trabaho natin, mga kapatid. Sa kapitbahay, pinansyal, or mga sakit karamdaman. At ang pinakamabigat na problema na nasubukan ko na sa spiritual, mga kapatid. Nasubukan ko ang nagkaroon ng problema sa spiritual. Yung mahal mo na gawain ng Diyos, nung nandun pa kami sa Hong Kong. At yung akala mo na perfect na siya, perfect church. Ngunit, meron ka nakita na nagdulot ito ng pagkadismaya o yung ayaw mo na talagang mag-church. Dahil nakita mo na ang gawain na ito ay nangahaluan ng makamundo. Nasubukan ko ito, mga kapatid. Yung experience ko, ang sinasabi ko sa oras na ito, nung mahal na mahal ko na gawain ng Diyos. Pero ito ay nahaluan ng makamundo.
Yung akala mo na hindi nahaluan ito ng politiko, anumang mga bagay na material, ay nahaluan, napakabigat na hindi ko talagang makaya, na nakikita, na inaaral ang salita ng Diyos pero nahaluan ng makamundo. Paano ba tayo tumutugon sa mga problemang ito, mga kapatid? Na si Hana, nasa tagal na panahon, hindi siya nag-give up. Pero siya ay nagtiis at lumapit sa ating Diyos. Ano naman ang dapat nating gawin, mga kapatid? Sa mga problema na alam natin, ng tagal-tagal na ipinapanalangin, dinudulog natin sa ating Diyos. Nakala natin ito ay wala ng pag-asa na masolpa. Patuloy ba natin na alagaan ang problemang ito sa ating buhay na nagbibigay kabigatan sa ating mga buhay? Alam niyo, mga kapatid, nuti problema nga ito spiritual. Nagdagsen. Ang kamakaturog, ang kamakapangan. Hangka nga makabasa iti Biblia. No, tumakderda nga agisuro, hamukay nga dengdenggenan. Awan tumununag nga sao ni ako Diyos. Anya inaramit ko. Nagpakawanak pinako Diyos kun iturong na. Iti dalan nga kalooban na. Kalooban niya. How to open up our soul to God? By seeking God in prayer. Verses 11 to 16. Nakikita natin ang damdamin ni Hana sa kanyang paglapit sa Panginoon. Verse 10, buong pait na lumuluhas siya, mga kapatid. Weeping bitterly sa kanyang problema. May kalungkutan. There is sadness in verse 15a. Inihayag niya ang kanyang saloobin sa ating Panginoon. He poured out all herself for God. At meron siyang malalim na daing at hinagpis sa kanyang problema. Great anguish, sinabi ng ganun, mga kapatid. So napakabigat na problema ito ni Hana. Ano ang kailangan ni Hana sa pagkakataon na yun, mga kapatid? Hinakailangan na sabihin niya at maging sa atin, mga kapatid, in prayer, we must have to proclaim our petition, our request to God. Hallelujah. Paano siya nanalangin sa ating Panginoon? How she seek God sa panahon na yon, mga kapatid. Mabasa natin sa verse 13, she prayed silently to our God. Tahimik siyang nananalangin ng buong puso. Gumagalaw yung mga bibig, ngunit walang tinig na lumalabas. At ang akala ng pare sa panahon na yon na si Eli ay ang alam niya ay lasing. Lasing si Hana. Kinakailangan din na maging bukas at tapat ang ating damdamin at iniisip sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kahit na ilihim mo pa yan, alam ng Diyos. Hallelujah. Hindi nagtatago ng anumang bahagi si Hana sa ating Panginoon. Maging ganun din sana tayo, mga kapatid. Huwag tayong magtago. Hindi natin dapat itago ang lahat ng pangangailangan natin sa ating Diyos.
Tapat at tungkol sa palagay natin sa Diyos, kung iniisip natin na makatarungan o hindi. Dahil alam natin ang Diyos ay alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin. Mapagmalasakit ang ating Diyos. Hindi niya hinahayaan na tayo ay nalulugmok o nahihirapan sa mga problema, malaki man o maliit ang mga problemang ito na idinudulog natin sa Kanya. At kapag nasabi na natin ang ating dapat na nais na tugunan ng ating Diyos sa ating mga kabigatan, ay kinakailangan din na pakinggan natin ang small voice ng ating Diyos. Naranasan ba ninyo, mga kapatid? Huwag nating lubayan ang ating Panginoon. Sa paglapit natin sa Kanya, mararamdaman natin ng kasagutan ng Diyos. Kung nararamdaman natin na merong kapayapaan, gumagaan yung bigat sa ating dibdib. Amen po ba? Hallelujah. Yung sinabi ko, mga kapatid, yung sekreto ko sa ating Diyos, hindi ko ito linulubayan. Lagi akong humihiling. Lagi kong inihiling sa Diyos na sagutin na niya at alisin ang lahat ng aking kabigatan. Hallelujah. At sigurado, mga kapatid, na yung mga gumugulo sa ating isipan at sa ating puso, ito ay unti-unti. Unti-unti na napapalitan ng kapayapaan. Naalis yung worries sa ating puso, mga kapatid. Kailan ang huling pagkakataon na ipinahayag natin ang ating mga saloobin sa ating Diyos? Ito man ay maliit o malaki ng mga problema, mga kapatid. Kailan tayo nagsabi sa ating Diyos? Sa ating mga pangangailangan, sa ating mga problema, dahil hindi naman tayo lumapit sa ating Panginoon kung meron tayong mga problema. Dapat ito ay ginagawa natin araw-araw, oras-oras. Dahil ang mga panalangin na ito, mga kapatid, tiyak na magbubunga ang panalangin or merong the fruit of prayer. Answered prayer, mga kapatid. In verses 17 to 20, ilarawan natin ang kalagayan ni Hana pagkatapos ng kanyang panalangin sa verse 18. Tiyak na nakadama siya ng kapayapaan, naalis sa kanya ang kabigatan. Umuwi siya ng punong-puno ng pag-asa sa Diyos. At sa pagkakataon na yon, mga kapatid, pag uwi niya sa kanyang bahay, kumain at hindi na siya nalungkot. Binigay na niya ang kanyang kabigatan sa ating Diyos. Sana maging ganun din tayo. Kapag naibigay na natin ang ating kabigatan sa ating Diyos, tayo ay maniniwala na ito ay sasagutin ng ating Panginoon. Huwag tayong magduda, magdadoubt sa ating Panginoon. Agad ba na natanggap ni Hana ang kasagutan? No. Sa Diyos? Mula sa Diyos? Ano ang basihan ng kanyang kapayapaan at katiyakan? Dinala ni Hana ang kanyang suliranin sa ating Diyos at ipinaalam niya ang kanyang kahilingan. Alam niya na narinig ito ng Diyos. Amen.
alam niya na ang panalangin na ito ay nakaabot sa tainga, sa puso ng ating Diyos. Hallelujah. Ang kanyang kapayapaan at pag-asa ay nagmula sa banal na Espiritu, sa tulong ng banal na Espiritu. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen. Ang sikreto ng panalangin, mga kapatid. Minsan naglalagay ako ng upuan. At sa upuan na yon, at meron din akong nilalagay na upuan ko na para kong kinakausap ang banal na Espiritu. Na siyang gumagabay sa atin sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa working power, miracle power of the Holy Spirit. Alam niyo, mga kapatid, kung taos-puso tayo na lumalapit sa ating Panginoon, na merong tapat at hindi nagdududa sa kakayanan ng ating Diyos, alam ko at alam din ninyo na ito ay makakarating sa ating Panginoon. Philippians 4:6-2, sinasabi niya dito, mga kapatid, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving in your heart. Let your request be made known to God, which passes all understanding, Amen. shall keep your heart and mind to Christ Jesus. Hallelujah. Kailangan na full trust ang ating paglapit sa ating Panginoon. At sinagot nga ng ating Diyos ang kahilingan, ang panalangin ni Hannah. She made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only, sa verse 12, look upon your servant, misery, and remember me not. And remember me and not forget your servant, but give her a son. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Hindi ko nakakalimutan, mga kapatid, kung ang panalangin ay napakatagal na. Ang lagi kong sinasabi sa Diyos, mga kapatid, gaya ni Hannah, Lord, remember me. Handak mo't alip-lipatan, Apo Diyos. Ammom, sinagyan ti puso. Ammom, nukasat muak. Na agtitiwala king ka. Ammom, nga namati ta aklaunay, nga si kakot God answered prayer. Mabalin tayo nga ikararag daytoy, nga kararag ni Hannah, kakabsat. 100%. Daytoy kat maikalbit iti puso na ako, Diyos. Una na ditoy, then I will give. I will offer my son all the days of his life. Samuel 1 verses 1-2. God answered Hannah's prayer and vow, resulting in the birth of Samuel, a great prophet, judge in Israel. This event highlights God's power and sovereignty over life and circumstances, and a demonstration of God's grace and mercy. Amuyo digay istorya ni Sarah, nga iso na magkat-barren at that time. Intad niya po kanya na ni Isaiah. Ket ni Hannah, intad na ni Samuel, taadapit plan in purpose ni ako Diyos. Itipiyak ka. So, dagitoy ngayon niya nakda, ket dakkel nga bana.
nga nang save iti kingdom iti Israel. Ano naman ang nararanasan natin? Kung kagaya ni Hana, mga kapatid, na pagkatapos nating madala ang ating suliranin sa ating Panginoon, dapat ay meron tayong kapayapaan at katiyakan. Sapat na malaman natin na pinapakinggan tayo ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bakit pa tayo nilikha ng Diyos kung hindi niya tayo mahal? In Isaiah 55:9, kung paano ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daay isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, siya ang naging saligan ng ating kapayapaan. And more on faith. Dahil sa ating pananalig. Matthew 21:22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Faith is a key basis in the process of God's answering our prayers. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done. John 14:13-14, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Kaya napakahalaga yung kapayapaan at meron tayong pananalig at katiyakan na ito ay sasagutin ng ating Panginoon. Kung minsan hinahayaan ng Diyos ang ilang pangyayari sa ating buhay na parang nagbibigay ito ng kaguluhan sa ating kaisipan at sa ating pang-araw-araw na galawan. Pero matuto tayo, mga kapatid, na lumapit sa ating Panginoon at ihayag yung tapat at totoo na saloobin natin at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang mga babae sa panahon na kung ito ay tinalaga ng Diyos na hindi siya magkakaroon kailanman ng anak. Pero makikita natin sa buhay ng maraming mga babae at maraming mga lalaki na mga baog, pero ito ay binigyan ng malaking bendisyon ng ating Panginoon. Dito na lang sa church, mga kapatid, dahil merong may mag-asawa na pastors, hindi sila pinagkalooban ng anak. Pero dahil dinidicate nila ang kanilang buhay sa gawain ng Diyos, sila ay pinagkalooban ng maraming kaluluwa. At ito ay isang bunga na matapat at magaling para sa mga lalaki at mga babae na hindi pinagkalooban ng mga anak. Alam niyo, mga kapatid, ang anak ko yung dalaga ko, hindi na siya nag-asawa. A gift of celibacy. Merong mga tao na sadyang magiging single throughout their life. Masaya siya. Nag-i-enjoy sa kanyang buhay. Nagiging productive ang kanyang buhay. Na ang kayamanan ay hindi lang nakikita sa mga anak. Sa panahon na ito, magkaanak ka ng 10, tapos hindi mo siya mabubuhay. Hindi mo maibibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Sino ang accountable? Tayo rin. Kaya
lahat ng mga bagay ito ay merong plan and purpose ng ating Diyos. Kaya yung faith ng aking anak, yung kanyang pananalig, mga kapatid, ay yun ang kanyang kasiyahan sa kanyang buhay. Meron akong nag-iisa na apo, dalaga na siya. Gustong-gusto ko na magkaroon ng maraming apo. Pero hindi ako pinagkalooban ng Diyos. Ang ibinigay niya ay 8 aso. Ito ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Hindi man asong binigay ng Diyos sa inyo, mga bagay-bagay na nagbibigay kagalakan sa inyong mga buhay. Pagtatanim, pagtatrabaho, at ang kalooban na to, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoon. Kaya dapat huwag tayong madismaya kung anuman ang kalooban ng ating Diyos. Lahat ng ating pinapanalangin, ibibigay niya kung ito ay kalooban niya. Sincerity and humility prayers are offered with security. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Approaching God with an open heart, acknowledging the power and authority, and seeking His will, not necessarily our own desire. Trust and hope, answered prayer open and bold. A persistent prayer in waiting for the answer of our prayer and trust to the Lord. Faith requires believing that even when the immediate answer doesn't appear, but God is working in our time and according to His plan and purpose. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So let us always open our heart, our soul to our God, na hindi lang yung meron tayong kabigatan, pero sa araw-araw, mga kapatid, huwag nating kalilimutan na ang prayer is our breath. Ito ay nagbibigay buhay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Let's all rise up. Basa. Kaya tayo ni Pastor ang isipi mag-closing prayer. Anong mag-pray right now? Pray for the house. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Kabayatan nga kang kantaan tayo na ito kakabsat. Awatan tayo kumain di mensahe ni Apo. Kani Apo Diyos, sinilinggan ka na niya amin nga naglik na Jesus. Nung itad tayo amin, iti nilaong ti puso tayo kani Apo Diyos. Awan ti imposible nga saan tayo nga ma-reach out iti puso niya. Kastibiyag ni Hana. Yesu ti may isang modelo di pa nagkarkararag Hana. Matalag nga nagkararag iti Apo iti kasasaad na nangnag ti Apo. Uray na bayag nga tiyempo sa nasumbanan di kararag na nga mahaan nga naawanan ti inanaman ni Hana. Gana nga napanagnagan na nga ni Apo Diyos dumungag ka na iti karkan. Maminsan, ano na iti banag nga daw-dawat tayo ti Apo, nakasla, ti panangrig na tayo pag makalipat ni Apo Diyos. Nga may tinaytoy nga bigat, ipalagip ni Apo Diyos sa una kada tayo. Nga ni Apo Diyos, si Uuray, iti panang-reach out tayo kanya na babaan iti. Panangibkas tayo kung natin mensahe ti Apo direct kabigat.
Panangibkas tayo, hindi kararag tayo, panangibkas tayo, diriglaan tayo, panangibkas tayo, iti amin, nga nilaon ti puso tayo kini Apo Diyos. Kaya ti Apo, dengan na amin nagijay. Nuda tayo, aday ti tarigagay tayo mamangrit sa amin ti Amen. puso. Hallelujah, Lord. So ay tinay ito yung agsapa, ayat na nga kakapsan. Pag may saan tayo kumati puso tayo, mawawag ito. Bueno. Una tayo kumakin ni Apo Diyos, Apo, sika nga Diyos, sa manakabalik. Si didingag ka, kadagiti amin, nakarakararag mi, inupay kasla na maminsan. Kasla adayo, na diya'y nagbaatan, ti kararag. Ginya Diyos sa mangdingding. Yung dadyay, panangalilaw ti kabusur, iti panpanunong iti tao. No pagdua-duaan tayo ti Diyos, nang tayo di pagkarkararag. Ngayon no nanggag mo ti mensahe ti Apo, iti na iti kamigahan. Dalawag, ayatin nga kakapsan. Nga ni Apo Diyos dumngeg, kadagiti karkararag, dagiti matalag. Hallelujah. Dumngeg, kadagiti araraw, kunanan niya James. Dumngeg, kadagiti karkararag, dagiti nanay. Isa ka nga napalintek, may isa ka nga napakawan. May isa ka nga tao ni Apo Diyos, iti na iti kamigahan. Apay nga tibigkas, iti panagkararag ni Apo. Kaya't kabayatan nga, kankantaan tayo na ito, ipirukan tayo kumain yung presensya. Hallelujah, Lord. Yes, Father. Pirukan tayo tirupa, iti Apo. Hallelujah. Ikaw naganti puso tayo. Oh, Kaya't Lord. saan mo nga palubusan nga questionaran, iti Apo. Saan mo mat nga pagdua-duaan ni Apo Diyos sa pagkarkararag. Open your heart. Oh, hallelujah. Kaya't dinggam, titimik ni Apo Diyos. Dinggam, jay audible voice, iti Apo, iti biyak. Yaputa ti Diyos masarap. Ti Diyos dunggam. Ti Diyos saan nga tayo. Oh, God. Ti Diyos andan ti nagtitigan. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, yes, yes. Holy, gracious Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels. And the angels cry, holy, all creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Alalabara siyanda. Ogoro ya malakara ya siyanda malakara. Ogana baraka malasyanda halalabara ya kanda. Halabara ya nakara ya malakara. Obara ya malasyanda. Ola baraka na nakara ya nakara. Siyanda malakanda ya malakara. Halalabarakanda Thank you, halabasiyanda. Jesus. Hallelujah. Halabarakanda. Diyos sa manakabalinunay. Halabarakanda halabalasiyanda. Oh yes, Lord, hallelujah. Nagdungga di ako. Yaman kami, Oh tasaan God, kami pagtuloy na hallelujah. Diyos. Iginaimbag mo, Oh Apo, God, sa nangangatong nagtagtayamin kaya sa sa sinula po latao. nila, niyapo nila yung oras, Lord. Agyaman kami, Oh tinaytaklan, God, Apo Diyos ngayon. hallelujah. Agyaman kami, tinaytaklan, Yes, paramo Apo mo, itibiyag niya. Nagituloy Although na at nalagit takansin. adu, kinakapoy, may tinikudan, iti amin
trabaho ka Ngamiti, ayat mo ako, Diyos. Balik namin, ikaw na ganito puso. Ito ako, Tawag na Diyos, po, kasi ka, dahil Diyos. mo Dungag ka, hindi ka nakararag. Dungag ka, kadagit yan araraw, dagit yan lang. Hallelujah, Lord. Hindi na ito yung kabigat, ibkas, dagit yan amin, nakakapsat, Oh, dagit yan amin, Apo. yung araraw. Dindin ka dito. Saan ko nga mo tinilaw, ti puso na ako. Oh, hallelujah. Ngam si ka nga dahil pinagbubutan mi ako, Diyos. Dalawang kiti sa o, Nakayata po. mabalit mi, hallelujah, mo mararaw ket ka. Nga po, Ket iti, sa sinag ko. buwangan iti langit, lukatam, tapnagam, dagiti amin nga Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yaman kami ako, Diyos, na ipagkaulay. Oh, Saan ka nga God, napainam nga, hallelujah, Diyos? Lord. Ket mabalinda ka nga i-reach out, mabalinda ka out nga dalunan, kaputa. Jesus. Saan ka nga napainam? Saan ka nga Mukha po, nag-ibot God, ng Lord, Diyos? Di ayat mo, nadalamin ang ako, tibiyang. nagpainam. Padayda. Kaya sa sinag Ako, awat tinarikon. Lusigati ka ko ako. God, masya Ket sukatam, dagiti un-unoy, ti puso mi, tirag-o, Masipay ako. Sukatam, dagiti ladingit, na dagiti May joy, kadwa ikaw po na Diyos. gamit ti Nadaras si Ang Ken. daman dagiti unanswered prayer. Panginanama kami, nga Tulungan kasunod. na po. So dagito'y kung pagayantang yan tamang nasikat Emotional pagkalugan hindi masakbayan. spiritual. Mabalin mo ngay pa, Hallelujah, ikas Lord. jay. Ngem daytoy apo sa ada na Opo, pinpintas Diyos, nga sugat. pa. Hallelujah. Mabalin mo nga punaan, apo nga yes pa. Denggan mi, titimag mo. Denggan mi, apo, iti. Boses mo, no anya ti pagayantang iti piyak. Saan mi nga mabalin nga ipapilit. Dadya kayat mi, gaputa adda ka nga mangidalan. Adda ka nga Wala po, makakita. hallelujah. Iti nasaysayaan, iti masakbayan. Pero dapo Diyos, i-trust me ken ka. Dagiti Ayan, amin nga Lord. unoy, dagiti si bubukal nga iglesia. Mamati ang ka po. Kapadayawan ka, Dahil maapo nga, oras sa tuloy ka dagiti puspuso mi. Trabaho Iti ka biyag, po. sa Tibiyag kugalmay, ni sa Diyos ang kanakami ako. kinilani ang Agyaman kami, katiday-dayaw na. We give you all the daya praise. po We give tinagan you mo all. po. Hallelujah. Lord. Apo, itagay ko, Oh no, dapat God. dagiti. Wala At po. ang prayer request. At ang makaan Oh na iti God, physical, hallelujah. nagasang ila ako. No, at dapat Oh dagiti God. maupupay, papigsa ako dapat. Jesus. Kami dati kirit kitpigsa. Wala Kantong po. tuloy nga ang serbikin, mangiday-dayaw tinagan. Kasamot apo Diyos, no, at Wala. daman dagiti. Karkararag da apo, iti dagiti nga bigat. Wala po. Saan naman nga naibaga iti kongregasyon. Oh, Yung naibaga puna po dagiti ka amin Diyos. dagiti. Hallelujah. Pero dapo Diyos i-lift up again kayo. Pilip Dagiti ako, kakapsat mi nga Apo. saan nga nakaumay, dalunong idaapo. Sa dino man ti Ilani ayan nga dapo po Diyos, Diyos, nga Mineses. pagiti makipyan. Ay wanam ida, Jeso na po, Lord. lungam ida, tapnoy ti da, Dahil na oras sa po mga dati boses mo ako, Diyos. Kitanda po. Yaman kami ako Diyos, kaya amin dagitoy, pagyamanan mi, itagay mi man tinangasabahay, kinay ti nga bigat. Tuloy mo nga usarin pa, itipyak na ako. Indisyonan, kinaiwanan, dagiti nga sasaong kalagiti puspuso. Tapos saan nga, takawin, hindi ka puso, Lord, ginaganyan. hallelujah, Lord. Yaman kami, kaya amin dagitoy ako, Oh God, yararang, hallelujah. kararang, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay? Mabalit tayo mga tugaw. Tadawasin announcement ko kada tayo amin. Ayatin nga kakapsa.